Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion ngayon itong post, ang balita ngayon. Tungkol ito sa kalagayan ni Ambassador Teodoro Locsin Jr. He is in hot waters. Pinapa-explain na siya ng Department of Foreign Affairs dahil sa post niya kay Tatay Digong natin na hindi inaresto si PRRD kundi kinidnap siya ng mga Pilipino. Ito, Department of Foreign Affairs, ipapatawag si Ambassador Teddy Locsin matapos ang Duterte kidnap post. Ipinagpapaliwanag si Philippine Ambassador to United Kingdom Teodoro Teddy Boy Locsin Jr. matapos niyang sabihin sa social media na dinukot ng mga Pilipino at isinuko sa mga dayuhan si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Foreign Affairs Secretary Teresa Lazaro, kakausapin niya mismo si Locsin upang malinawan ang mga pahayag nito na umani ng matinding reaction online. May dahilan siguro kung bakit niya nasabi yon. Tatawagin ko muna si Ambassador Locsin. Ganon ang sabi ng DFA Secretary. Sa isang Facebook post, iginiit ni Locsin na hindi inaresto ng ICC si PRRD, kundi dinukot. Salamat po, Ambassador Locsin. Hindi kayo takot magsabi ng katotohanan. Dinukot ng kapwa Pilipino at isinuko sa mga banyaga. Sabi niya, hindi inaresto si Rodrigo Duterte ng ICC. Siya ay dinukot ng mga Pilipino at dinukot sa mga banyaga. Dagdag pa ni Locsin, kung tunay ngang may kasalanan si PRRD, ito ay pag-amin na bigo ang bansa na pairalin ang hustisya sa sarili nitong nasasakupan. Sabi niya, kung siya ay nagkasala, tinatanggap nating bigo ang ating estado na papanagutin siya sa sarili nating batas. Correct! Tinawag pa ni Locsin na treason, pagtrataidor, o pagtataksil ang paniniwalang may karapatan ang mga banyaga, lalo na ang mga taga-kanluran na huhusgahan ang mga Pilipino. Ang idea na ang mga banyaga, lalo na mga taga-kanluran, ay may karapatang humusga sa atin ay kasoklam-soklam at isang pagtataksil. So, tingnan natin kung anong mangyari. Matira ang matibay. Parang nakikita ko may panibagong parang Soldier General Guevara na naman ito. Baka hindi kaya ng presidente na idiretsa na mag-resign ka na. Kasi kung ako ang presidente, ako nang mag-react niyan dahil yung group effort nila, alam mo na, kahit sinasabi ni dating DOJ Secretary Remulla nga siya ang nag-utos sa lahat, I don't believe so. There must be someone up. So, ito yung isang pangyayari na hindi makalimutan, lalo na kaming taga Mindanao. Kaya, huwag niyong, ito, yung nangyari sa Manay, Davao Oriental, nagbisita doon ang Pangulo at sinigawan siya ng mga tao doon ng Sara! Sara! Normal yan sa taga Mindanao. Dahil marami, hindi naman lahat. Kaya lang, karamihan sa taga Mindanao and other parts of Visayas, maraming nagmamahal kay Tatay Digong. Kaya pupunta doon ang Pangulo, pupunta dito sa Mindanao, just part of our democratic rights na ipahayag ang aming pagmamahal sa dating Pangulong Duterte. Dahil talagang walang hustisya na nangyari sa kanya. Buhay na buhay ang justice system natin sa bansa. Bakit mo isurrender
ang isang Pilipino na husgaan ng mga dayuhan. Talagang tama si Ambassador Locsin, pagtataksil, kasoklam-soklam. Kaya wag na kayong magtaka kung pag may magbisita ulit ang presidente dito, sisigawan siya ng Duterte, Duterte. Yon ang realidad. Maraming nagmamahal sa mga Duterte. Hindi lang, no, pati worldwide. Tingnan nyo ng birthday niya. Ano bang buwan yung birthday niya? Mayo ba yun? Nakalimutan ko yung birthday niya. First time in history ng birthday na isang Pilipino celebrated worldwide. Sobra pa siya sa isang hari o ano. Ganyan po. Kadaming nagmamahal sa Pangulong Duterte. Tapos sabi nila, sino pang nagsabi na the Duterte era is over? Isang kongresista, Congressman Paulo Ortega. Wala na. The people have spoken, sabi ni Congressman Ortega. Duterte era is over. Anong have spoken na bago lang lumabas ang mga survey? Sinong may pinakamataas na approval and trust rating? Di ba si BP Sara? At ang Pangulo, Colelat, Pulse Asia Survey. 97% of respondents said, talamak ang korupsyon sa Pilipinas under PBBM admin. Ayun, the people have spoken. Tapos sasabihin pa ng Pangulo, wala daw siyang kinalaman sa korupsyon. The great pretender talaga. Oh, yes, you're the great pretender. Papakanta tuloy tayo. Pretending that you're doing well. Your need is such, you pretend too much. You're lonely, but no one can tell. Oh, yes, you're the great pretender. Adrift in a world of your own. You played the game, but to your real shame, you've left me to grieve all alone. Wala daw kasalanan ng presidente. Confident daw siya na hindi siya malilig sa anumang flood control anomaly. Of course. Dahil ang ICI siyang nag-create. Tingnan nyo ang ICI ngayon. Private hearing. Hindi natin alam ano na. Anyway, tatak, bagong lipunan na, bagong Pilipinas ng Marcos administration. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito, pantulong sa tribo, namimigay tayo ng mga libreng yero at pako sa kanila para makapagpatayo ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Ug karon mao ni ang matagaan og yero. Salamat kayo sa paghatag sa sin. So muna ni ang atop nga nata na gyud kung maulan, so maulanan na gyud siya. So buslot na gyud ang ilang yero. So mag-atop na siya karon kay natagaan siya yero. Nagyud og atop og napulihan na ang ilang yero. Tama na og atop. So nindot kayo kay napulihan na ang gatuluan.
So karon te unsay imong masulti nga natagaan kag yero og humanag yun og atop ang imong balay nga Daghang salamat una-una sa tanan sa Ginoo ug sa nagtan-aw sa video. Og labi na sa nag-sponsor. Kay kani akong balay 5 years na aya pagid ni napulian og yero. so na kay anak te. Naa So pila ka buk imong anak? isa unya bros pagid ko karon. So si ate isa yang anak so nanay kaduha so aya pag napulian ang yang yero nga gatuan na so karon ate wala na gyud di na gyud katuluan